Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng pata at hipon sa gata na may munggo at langka. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung pata ng baboy o yung tinatawag natin na pork hock. Hipon, na devein na natin ito o natanggal na natin yung bituka. Gagamit din tayo dito ng gata, ng dahon, ng sili. Ito naman yung langka. Hilaw na langka ang gamit natin dito. Munggo, bagoong alamang, buong paminta, pinatuyong dahon ng laurel o dried bay leaves. Ito naman yung sibuyas, bawang, yung ating ground black pepper. At syempre, gagamit tayo dito ng Knorr pork cube. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin ng mantika, ng sili, pati na rin ng tubig. Ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Matatagpuan nyo rin yung kompletong recipe nito sa panlasangpinoy.com. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Naglagay lang ako ng tubig sa isang pressure cooker at nilagay na rin natin yung pata dito. Papainitin lang natin itong pressure cooker at papabayaan lang natin kumulo. Kapag kumulo na, itutuloy lang natin ang pagpapakulo dito sa pata ng mga 15 minuto. Ang ginagawa natin dito yung tinatawag na unang pagpapakulo. Pinapabayaan lang natin itong kumulo hanggang sa lumabas na yung scums galing dito sa pata. At pagkatapos maya-maya, itatapon lang natin itong tubig dito. Makalipas ang 15 minuto, tatanggalin lang natin yung pata dito sa ating pressure cooker. At para malinaw tayo, hindi muna natin tinakpan itong pressure cooker. Pinakuluan lang natin ito ng walang takip. Ngayon naman ay itatapon na natin yung tubig na napakuluan at maglalagay lang tayo ng panibagong malinis na tubig dito. Itutuloy lang natin yung pagpapainit dito sa ating pressure cooker. At habang pinapainit natin ito, maglalagay na tayo dito ng whole peppercorn o yung buong paminta. At isunod na natin dito yung ating dried bay leaves o yung dahon ng laurel. Pwede rin kayong gumamit dito ng dahon ng tanlad. Kaya natin nilalagay itong mga ingredients na to dahil papakuluan natin uli yung pata dito. At nakakatulong ito para makatanggal ng amoy dito sa pata. So ibabalik lang natin yung pata na napakuluan na natin initially. At sa puntong ito, kakailanganin na nating takpan itong ating pressure cooker. Dahil ang gagawin natin ngayon ay ipipressure cook na natin yung pata para nang sa ganun ay tuluyan na itong lumambot. Kukunin lang natin yung takip at takpan na natin ito. At pinakahuli natin ilalagay dito yung regulator ng ating pressure cooker. Tandaan ninyo ha, mag-uumpisa tayong magbilang ng 25 minutes kapag gumalaw na itong regulator. Kailangan lang natin itong i-pressure cook ng at least 25 minutes. Sa puntong ito, ready na itong ating pata. Tatanggalin ko lang yung pressure dito sa pressure cooker. Nilalagay ko lang ito sa lababo at pagkatapos ay binubuksan ko lang yung gripo. Pinapabayaan ko lang na tumulo yung tubig hanggang sa mawala na yung pressure. Buksan na natin itong ating pressure cooker. Sa puntong ito,
Napakalambot na ng pata na pressure cook natin. Tatanggalin lang natin ito isa-isa dito sa pressure cooker at ilalagay lang natin sa isang bowl o sa isang plato. Pagkatapos, iset aside muna natin ito. Ituloy na natin yung pagluto. Mag-umpisa na tayong magisa ngayon. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. Pagkatapos, ihanda na natin yung hipon. Ilagay na natin yung hipon dito kapag mainit na yung mantika. At lulutuin lang natin ang bawat side nito ng 1 minuto. Siguraduhin lang natin na na-distribute mabuti yung hipon dito sa lutuan nang sa ganun ay maging equal o maging balance yung pagkakaluto dito. Ngayon naman ay ibaliktad na natin ito para yung kabilang side naman yung maluto. Tandaan ninyo na importante na nalinis natin yung hipon at natanggal na natin yung bituka. Ginunting ko lang yung itaas na bahagi nito. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 1 minuto. Pagkatapos, ay tatanggalin na natin yung hipon dito sa ating cooking pot. Ilalagay muna natin ito sa isang bowl. Iset aside lang muna natin ito. Ngayon naman ay maglalagay lang ako ng dagdag ng mantika dito sa ating lutuan. At igisa na natin yung sibuyas. Dilaw na sibuyas ang gamit ko dito, pero pwede kayong gumamit dito ng pula o ng puting sibuyas. Isa-chop lang natin. Lulutuin lang natin itong sibuyas sa mga 30 seconds para lang bahagya na lumambot ito. Pagkatapos ay ilagay na natin dito yung bawang. Itong bawang naman ay dinurog ko lang at hiniwa ko lang din ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Pagkatapos, ilagay na natin yung gata. Apat na tasang gata ang gamit natin dito o 4 cups. Hahaluin lang natin ito at papabayaan lang natin na kumulo. Kapag nag-uumpisa ng kumulo yung gata, ilagay na natin dito itong ating Knorr pork cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay maging buong-buo ang lasa ng pork dito sa niluluto natin na dish. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos, ilagay naman natin dito yung munggo. Itong gamit nating munggo ay hindi ko pa naibabad sa tubig, kaya inuuna ko itong ilagay dito nang sa ganun ay lumambot ito. Pero para mas mabilis ang pagluto natin, pwede nating i-prepare muna itong munggo. Ibababad lang natin ito sa tubig ng overnight. Takpan lang natin at lulutuin lang natin ito ng mga 15 minutes. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung langka. Hiniwa ko lang yung langka ng maliliit na peraso at pwedeng-pwede tayong gumamit dito ng dilatang langka kung walang sariwang hilaw na langka na available dyan sa location ninyo. Haluin lang natin ito, pagkatapos tatakpan lang natin ulit itong ating cooking pot. Itutuloy lang natin ang pagluto dito sa medium heat ng 10 hanggang 12 minuto. Sa puntong ito, ready na yung munggo at ready na rin itong ating langka. Pwede na nating ilagay yung ibang ingredients dito.
Maglalagay lang tayo dito ng sili. Ang gamit ko dito ay Thai chili pero pwede tayong gumamit ng siling labuyo para mas maanghang kung yun yung gusto ninyo. Ang gamit naman natin ditong pampalasa ay itong bagoong alamang. Pwede rin kayong gumamit ng patis kung ayaw ninyo ng bagoong alamang. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay titimplahan lang natin ito ng paminta. So ilagay na natin dito itong ating ground black pepper. Haluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nag-blend na mabuti lahat ng mga ingredients. At sa puntong ito, ibalik na natin yung pata dito sa ating lutuan. Ito yung pata na napalambot na natin kanina gamit yung pressure cooker. Kaya naman talagang malambot na ito. Ibig sabihin nun, hindi na natin ito kailangan lutuin ng matagal. Binabaliktad ko lang yung mga pata dito nang sa ganun ay makoat lang ito ng gata. At ngayon naman, ang gagawin natin dito ay tutuloy lang natin yung pagluto. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At pagkatapos ay lulutuin lang natin itong pata ng mga 10 minuto lang. Para lang kumapit dito yung lasa ng gata at tumalo din yung lasa ng pata dun sa gata. Ngayon naman ay pwede na nating ilagay dito yung ating gulay. Ang gamit ko dito ay tinatawag na hot pepper leaves o yung dahon ng sili. Pwede rin tayong gumamit dito ng dahon ng malunggay o ng spinach. Halos patapos na tayo. Ilagay na natin dito yung hipon. Ito yung na-pan-fry na natin na hipon kanina. At siguraduhin lang natin na dumidikit yung hipon dito sa gata. Nang sa ganun ay kumapit sa gata yung lasa ng hipon dahil napakalasa nito. Sinadya natin na hindi tanggalin yung ulo dito sa hipon at hindi din natin ito binalatan. Nang sa ganun ay talagang makapagbigay ito ng lasa dito sa ating dish. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 3 minuto pa. Pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating pata at hipon sa gata na may munggo at langka. Ngayon naman, itikman na natin ito. Hiniwa ko lang yung pata ng maliliit na peraso para mas madaling kainin. Unahin natin yung pata at lalagyan natin itong gata. Ang sarap. Parang Bicol Express yung lasa niya. Pagkatapos lasang-lasa ko rin yung hipon. Ito namang munggo. Pati itong langka. Tikman natin. Ayos na ayos. Tama-tama lang yung pagkakaluto. Gusto ko dito dahil napakalasa nito. Ginamitan natin to ng bagoong kaya nabanggit ko kanina na parang Bicol Express yung dating. Pagkatapos yung gata dito, yung coconut milk, napaka-rich, napaka-creamy. Talaga naman tama-tama yung combination. Overall, masasabi ko talagang napakasarap nitong dish na to. Isipin na lang natin na pinagsama natin dito yung Bicol Express. Pagkatapos nilagyan pa natin to ng ginataang langka, pati na rin ang ginataang munggo. 3 masasarap na dishes, all in one. Saan ka pa? Sana ay may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Matatagpuan nyo rin yung kompletong recipe nito sa panlasangpinoy.com. Maraming salamat sa lagi ninyong pagsubaybay at maraming salamat din sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo tong ating video, sana i-like ninyo ito. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. O paano, magkita-kita na lang tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat ulit!